Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. And nung nakaraang video, nag-discuss tayo about introduction sa quadrilateral and yung formulas ng area and perimeter. So sa video na to, ia-apply natin lahat ng natutunan natin last video to problem solving. So, magka-solve tayo ng maraming problems sa video na to para mas mahasa tayo or mas makabisado natin yung mga formulas ng quadrilateral. Problem number 1, three angles. The three angles of a quadrilateral are 75 degree, 80, and 75. What is the fourth angle? So, balikan natin yung discussion natin nung nakaraang video. Ang sabi natin, kapag pinag-add mo lahat ng interior angles or angles na nasa loob ng isang quadrilateral, nagsasum sila to 360 degrees. So, sa problem na to, binigyan tayo ng 3 angles. So, ilan na lang yung missing sa atin? Kulang tayo ng isa pa. Sabihin natin, theta 1, theta 2, and theta 3. So, kulang tayo ng theta 4. So, ano yung value nung fourth angle na yon? So, yun nga, pag pinag-add natin lahat, nagsasum sila to 360 degrees. So, kung missing si theta 4, dapat siya lang yung matitira sa left-hand side ng ating equation. So, ilipat natin tong tatlo sa kabila. So, dahil ililipat natin sila, magiging negative. So, theta 4 is equal to 360 minus theta 1 minus theta 2 minus theta 3. Then, given na yung tatlong angles, meron tayong tet 75 na theta 1. Tapos yung theta 2, meron tayong 80. Kay theta 3, meron tayong 75. Yan. So, ang sagot ay 130 degrees. So, ito yung ating fourth angle dun sa ating quadrilateral. So, yan. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Okay, so next problem. One side of a parallelogram is 10 meters and its diagonals are 16 and 24 meters respectively. So, pagka-parallelogram, 'di ba, meron tayong two sides na parallel. So, sabihin natin, ito yung isang parallel, tas ito yung pangalawang parallel. Ayan. So, not necessarily guys, 90 degrees yung angles, interior angles ng parallelogram. Basta ang requirement niya, lahat ng opposite sides ay parallel. So, ito, parallel yan. Tapos ito, parallel siya dito. Yan. So, yun yung ating parallelogram. Ganyan yung itsura niya. So, meron tayong dalawang diagonals. Diagonal number 1. Dahil lakihan natin. Yan. Diagonal number 1. So, sabi, yung ating length ng diagonal ay 24 and 16. And, meron tayong isang given na side, no, na 10. So, sabihin natin na ito yung 10. So, sa parallelogram, lahat ng opposite sides are equal. So, yung opposite niya, 10 na din yan. Ito, hindi natin to alam. Sabihin natin x yan. Or, wag na natin palalagyan kasi di naman yun yung hinahanap sa problem eh. Para hindi tayo malito kung ano yung hinahanap. So, given tayo ng diagonals, 16 and 24. So, ito yung 16. Yung 16 yung mas maikse. Then, ito yung 24. Yung mas mahaba. Ito yan. So, sa parallelogram, yung diagonals natin, nadi-divide sila into 2 equal parts. So, ang kabuuan niyan ay 16, tig 8 na ito. Then, yung kabuuan nito ay 24, tig 12 na sila. Ayan. And, tingnan natin, and observe natin itong part na to. Di ba, naka-form tayo ng triangle dito. Ayan, naka-form tayo ng triangle. And, kumpleto yung sides natin,
kung mare-recall nyo sa cosine law ng triangle, madali lang natin mahahanap yung isang angle ng diagonal kung kumpleto yung sides. So, bakit ako concerned sa angle between the diagonals? Kasi, para mahanap natin yung area, pwede natin itong gamitin. Itong formula number 1. Kasi, given tayo ng two diagonals, ang kulang na lang natin yung angle kasi given ka na ng dalawa eh. Ito na lang yung gamitin natin, yung unang formula kasi isa na lang yung missing niya. And para magamit natin yung formula number 1, kailangan nating mahanap yung angle between the two diagonals. Kaya nung ina-analyze yung problem, parang dun ka na dapat magli-lead eh. Na parang kailangan, kaya ko bang hanapin yung angle between the two diagonals? Kasi among these formulas na ito, yung formula number 1, yung pinakamadali mong magagamit kasi isa lang yung parameter na kulang ka, which is the angle. So, angle between the diagonals ang kailangan natin dito. So, i-separate natin itong triangle na ito. Ito yung hinahanap natin, di ba? Itong angle. Tapos, meron ka ditong 12, meron ka ditong 8, and meron ka ditong 10. So, sa cosine law, so, kailangan si C and si theta magka-opposite sila. So, dito, since ito yung gusto mong mahanap, asan diyan yung si C? Kasi itong si A and B pwede yang magkabaliktad eh. Ang crucial dito guys, si C or yung katapat nung missing angle natin. So, dahil ito yung missing angle, ito yung C, yung katapat niya, which is 10. So, lagyan na natin dito, 10 squared is equal to 12 squared plus 8 squared minus 2 times 10, 12 times 8 cosine theta. Then, shift solve to find theta. Ito yung gusto natin gamiting formula. Given na sana tayo ng 2 diagonals which is 24 and 16. Kasi yung sinasubstitute natin dito guys yung kabuuan eh. So, kaya 24 and 16. Then, sin theta. Ito na lang yung kulang natin. Kasi any naman eh. Any angle. Kaso nga lang, dito ka kasi mas makakuha ng angle. Kasi dito ka given ng tatlong sides eh. Dito kasi kulang ka ng isa, di ba? Hindi mo to alam. So, yun yung ginamit natin na triangle. So, yun. So, sinamarize ko lang yung mga process na ginawa natin kanina. Pero, nandun na tayo sa process ng pagkuha ng angle, di ba? So, gamitin na natin yung na-form natin na equation sa cosine law. So, simplify pa natin kasi alam ko hindi to mahirap to ma-shift solve. So, lipat natin ito sa kabila. Yan. Tapos, divide natin both sides by eto. Etong term na etong coefficient na yan. Yan. Tapos, shift solve na lang. Or arc cosine. Yan. 55.77 degrees. So, hindi pa yun yung hinahanap. Yan pa lang yung angle na to. So, 1/2 24, 16 times sine 55.77 degrees. So, ang sagot natin ay 158.74. 3. Ayan. So, yan ang ating area. Square meters. Meter squared. Kasi ito naka-meter, tapos ito naka-meter. So, meter squared. So, ating answer, yung pili na lang pinakamalapit, which is letter B. So, baka nagkaroon lang dyan, guys, ng rounding off error. Yan. So, yun yung ating area. Okay, so next problem, find the area of a parallelogram. If the area is represented by x squared minus 4, so,
Etong x squared minus 4, ayan yung representation ng ating area. So, ibig sabihin, area is equal to x squared minus 4. The length of a side by x plus 4 and the length of the altitude to that side by x minus 3. So, itong x plus 4, side yan. And eto, yung altitude sa side na yon, yung x minus 3. So, halimbawa, ito yung side na yan. Ito yung x plus 4. Dapat, naka-altitude dyan or naka 90 degrees dyan yung x minus 3. Doon pa lang papasok si x minus 3. Yun yung nire-represent nung altitude na yan. So, kung i-drawing natin yung parallelogram, meron kasi tayo guys, isa pang formula pagdating sa area ng quadrilateral. 'Di ba sa triangle, meron tayong 1/2 base times height. So halimbawa, given ka ng height or halimbawa ito yung base or yung side na naka-horizontal. Tapos meron kang height. So, pag sinabi mong height, perpendicular sa base, tapos kailangan tatama siya doon sa opposite side. So, ito yung height. Ito yung formula ng ating area ng triangle. 1/2 base times height. Pero pag quadrilateral, magiging base times height na lang. So, bakit nawala yung 1/2? Kasi yung 1/2 pang triangle. Kasi, ang concept dito guys, pwede mo tong hatiin into two different triangles. Ito yung triangle number 1. Ito yung triangle number 1. Tapos ito yung triangle number 2. Dito sa triangle number 1, para makuha mo yung area niya, 1/2 base times height. Tapos, dito, ito yung base mo. Tapos itong height na to, equal lang din yan dito, di ba? Kasi magkatapat lang yan eh. Equal lang yan. So, kung kukunin mo yung area nitong pangalawang triangle, 1/2 base times height lang din yan. So, kung pagsasamahin natin sila para ma-form mo yung quadrilateral, 1/2 base times height plus 1/2 base times height, ito yung magiging sagot natin, yung walang 1/2. Kaya dyan nang galing yung formula na yon. Na kung given ka ng base, at height ng isang parallelogram, square or rectangle, pag multiplyin mo lang yung base times height na yon, mawawala lang yung 1/2. Unlike kay triangle na merong 1/2. Kasi nga, yung quadrilateral, para ka lang nagdikit ng dalawang equal triangles. So, base times height. So, dito sa problem na to, given tayo ng length, ng side, and yung altitude to that side. So, gawin na natin itong base, yung x plus 4. Diba? Para yung altitude to that side na x minus 3, ayun na yung height natin. Ayan. Kasi kung gagawin mo pang ito yung x plus 4 mo, ano ba yung altitude to that side? Di ba dapat pa ganyan siya? Parang, kasi dapat 90 degrees eh. So, parang naging complicated pa yung yung analysis mo. So, kung alam mo naman na getting the area is as simple as multiplying the base and height, then might as well gawin mo ng base and height yung nasa problem. Yung x plus 4 saka x minus 3. Ayan. So, kunin natin ngayon yung area nitong parallelogram na to. So, area is equal to base, which is x plus 4, then the height, which is x minus 3. So, algebra, FOIL method. So, multiply the first term, x squared. Multiply the outer, yung negative 3 saka x, negative 3x. Then, multiply yung inner. So, inner
Okay tayo sa first outer, inner naman. So, 4 times x, so positive 4x. Then, yung last term, yung 4 and negative 3, negative 12. So, add the similar terms. Ito lang naman yung similar eh. So, x squared plus x minus 12. So, nakakuha tayo ng dalawang area. So, etong x squared minus 4, etong x squared plus x minus 12, they represent the exact same thing, di ba? So, pwede natin silang i-equate kasi iisa lang sila eh. Iisa lang sila ng representation. So, i-equate natin sila. So, sabi natin, yan, area is equal to area. So, x squared minus 4, yung una. Tapos, etong x squared plus x minus 12. So, dito, magka-cancel na yung x squared. Then, simplify natin yung mga natitirang terms. So, lipat natin ito sa kabila. So, magiging negative 4 plus 12 is equal to x. Then, x is equal to negative 4 plus 12 ay 8. Ayan. So, yung x natin is equal to 8. So, nahanap na natin yung value ni x. Siya kasi yung nagpapa-complicate ng ating given kasi may mga x sa lahat eh. So, nakuha na natin yung x, hanapin na natin yung pinakahinahanap sa problem, which is the area of the parallelogram in numbers. Hindi yung nakaganito na x squared minus 4 or nakaganito na x squared plus x minus 12. So, nakuha natin yung x. So, dahil pareho lang naman tong dalawang to, kahit saan mo i-substitute yan sa dalawang a na yan, makakakuha ka lang din ng parehong sagot. So, gawin nyo na lang tong assignment guys, i-substitute nyo dyan, pero ako dito ko sa-substitute. So, kunin natin yung value ni area. Area is equal to x squared minus 4. So, substitute natin 8 squared minus 4. Ayan, 60. So, yung ating answer ay letter D or 60. So, ayun guys. Nakapag-solve tayo ng maraming problems regarding area and perimeter. Ay, may perimeter ba? Wala pala. So, simple lang naman yung perimeter eh. Pero at least nakapag-solve tayo guys ng maraming problem regarding the area. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyo i-discuss natin sa mga future videos. So, don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.